Si Lee ay isang 6 years old na monk na nag-aaral sa isang Shaolin monastery. Sa unang bahagi ng pelikula, nag-apologize si Lee sa kanyang mga seniors sa gagawin niya. Ipapakita niya ang kanyang pambihirang talento sa martial arts sa pamamagitan ng paglaban sa kanila. Dito nga ay may isang monk na umatake sa kanya sa bandang kaliwa at agad-agad niyang naiwasan. Tinapon si Lee sa isang pader pero nagawa niyang agad bumalik at nagpatuloy ang kanilang labanan. Dito nga ay nagpaulan ng sipa si Lee in mid-air. Di nagtagal natalo ni Lee ang monk at pinasok niya sa woven bamboo. Pagkatapos nun ay umatake ang isa pang monk na may hawak na espada. Nagawa ni Lee na tanggalin ang espada sa kamay ng monk at nagpasya ang monk na sumuko na lang. Sumunod ay nilapitan niya ang pangatlo na sense ng monk na malapit na si Lee kaya nagbato siya ng prayer bead at saktong tumama to sa salamin at nasilaw si Lee. Sa isang kisap mata, binalibag si Lee sa ground. Ang monk ay nagpakawala ng final blow kay Lee, ngunit nagawa niyang makaiwas at tinadyakan niya ang monk sa dibdib. Nagpatuloy ang kanilang laban, ngunit sa huli ay nagtagumpay si Lee. Pagkatapos ay nagbow si Lee as a sign of respect at ganun din ang mga monk sa kanya. Pagkalabas niya, may isang monk na nagsabi na ang nakuha niya sa test ay 88 out of 100 na di normal sa kanyang edad. Si Lee ay mapupunta sa ibang school as an exchange student. Doon nga sinabi ng monk na titira siya sa isang bahay ng isang scientist na kaibigan ng head monk at doon nga ay nagpaalam na si Lee. Sa isang campus, may isang 15 years old na lalaki na ang pangalan ay Feng at siya ang chief sa isang taekwondo club. Mayroon siyang 4th grader na batang babae at palagi siyang nag-cheer sa kanya. Ang pangalan ay Shan Shan. Ang pangalan naman ng manager ng taekwondo club ay si Lan. Analysis siya ng mga matches ni Feng para mag-improve pa siya sa kanyang skill. Si Lan ay may gusto kay Feng pero hindi alam ito ni Feng. Si Lan ay may isang batang kapatid na lalaki na mahilig kumain. Silang apat ay close sa isa't isa at nakatira sila sa iisang neighborhood. Isang hapon, habang ina-analyze nila ng match ni Feng habang kumakain ang kanyang kapatid. Ang kanilang nanay pala ay namatay na pagkatapos ng ilang taon. Ang kanilang tatay na scientist na ang pangalan ay Dr. Han ay gumagawa ng special device at ang mga grupo ng gangster ay interested dito. Tinawag ni Han ang kanyang mga anak at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Si Lan ay galit dahil di na umuuwi ng bahay ang kanilang tatay. Sinabi ni Han na buksan ang box na binigay niya na malapit sa kanila. Ang nasa loob pala ng box ay ang device na ginawa niya na hinahanap ng mga gangster. Habang sila ay nag-uusap, dumating na si Lee sa kanilang bahay. Habang ginagabayan ni Lan si Lee sa kanilang bahay, hindi niya napansin na binubugbog na pala ang kanyang tatay. Ang leader ng gang na si Larry ay tinakot si Dr. Han para ibigay ang special device na hinahanap nila. Pero nagsinungaling si Han at sinabi niya na walang ganong device at sinabi niya na ang ginagawa niya ay isang device na pwedeng makipag-usap ang kanyang mga anak sa isang AI na ang boses ay ang kanilang nanay na namatay. Ngunit ang leader ay di naniwala at ginawa siyang hostage. Tiningnan nila ang CCTV footage sa kanyang lab at doon nga ay nakita nila na binigay pala niya ang device sa kanyang mga anak. Ang tauhan niyang dalawa ay nagpasya na kunin ang device kahit anong mangyari. Nag-disguise ang dalawa at doon nga ay nakarating na sila sa bahay nila Lan. Papasok na dapat sila sa bahay, ngunit nag-advise ang isa na pasukin na lang ang bahay bukas ng umaga pagpasok nila sa school. Habang nag-a-adjust si Lee sa environment sa paligid, nakita niya si Lan na nanunood ng taekwondo match sa TV. Si Lee ay namangha sa napanood niya. Habang ginagawa ni Lee ang kanyang daily night meditation routine,
na istorbo ni Lee si Yu habang naglalaro ito ng video games. Ang dalawa ay di magkasundo, ngunit sa bandang huli ay naglaro na lang silang dalawa. Sa kwarto ni Lan, binuksan niya ang box na binigay ng kanyang tatay. Nakita niya ang isang panda keychain sa loob. Ang hindi niya alam ay may nakalagay dito na pen drive na hinahanap ng mga gangster. Pinindot ni Lan ang isang button at biglang nagtanong ito ng voice-activated password. Na-confused si Lan habang ginagamit niya ito ay na-realize niya na ang panda ay may boses ng kanilang namatay na nanay. Ang sumunod na umaga, si Lee ay ready na para sa kanyang unang pagpasok sa school kasama sila Yu at Lan. Habang pinagmamasdan sila ng tauhan ni Larry, napansin nila na ang panda keychain ay nakasabit sa bag ni Lan. Nagdesisyon ang dalawa na hablutin na lang ang keychain sa kanya. Habang papunta sila sa school, nakita nila si Feng at ang kanyang batang kapatid na si Shanshan. Habang nag-uusap sila, biglang hinablot ni Sloppy ang keychain sa bag ni Lan at napansin ito ni Lee. Kaya tumalon si Lee at tumabling ng ilang beses para mahuli si Sloppy. Si Feng ay humanga kay Lee at dalawa silang bumugbog kay Sloppy, pero hindi sumuko si Sloppy at tinangay niya ulit ang keychain. Ang mga bata ay kumuha ng garbage bin at dito na nga ay natrap si Sloppy sa loob at tinulak nila ito sa daan. Sa school, pinakilala si Lee sa mga classmates niya. Ang mga students ay namangha kay Lee dahil first time nila na makakita ng isang child monk. Nagtanong ang mga bata kay Lee kung marunong ba siya ng kung fu, pero pinatahimik sila ng guro nila. Sa kanilang gym class, sinabihan sila ng kanilang coach na magkakaroon sila ng fitness test sa susunod na buwan. Ang hindi daw makakapasa ay uulitin ang buong class next year. Si Yu ay problemado dahil siya ay out of shape. Ang kanilang first task ay tumakbo ng 100 meters. Si Lee ay nakumpleto ang 2 laps habang ang kanyang mga classmates ay di pa nakakalahati sa unang lap. Ang sumunod na task ay push-up, na kung saan isa sa mga specialty ni Lee. Nakagawa siya ng more than 100 na push-ups samantalang ang iba ay nahihirapang makadalawa. Para makita nila ang kanyang kakayahan, nag-push-up siya ng single hand at naka-vertical. Ang mga students ay nag-cheer at namangha sa kanya. Ang sumunod ay high jump. Dito nga ay sisiw lang kay Lee pero si Yu ay nahihirapan. Samantala sa lab ni Dr. Han, ang mga gangster ay tinali si Han sa upuan at hinahagisan siya ng golf balls. Sumunod na gabi, si Sloppy at Fist ay pumasok sa loob ng bahay ni Lan para kunin ang panda. Nakita ni Lee ang mga ito. Nilabanan ni Lee ang mga gangster pero nang lumabas na sila, kinuha nila ang panda at lumabas na. Sinabi ni Lee ang nangyari pero hindi sila naniwala at ang akala nila ay nagpapatawa lamang ito. Sumunod na araw, si Sloppy at Fist ay nasa lab at may golf ball sa kanilang bunganga. Sabi ng leader nila na ang nakuha nilang panda ay isa lamang humidifier at hindi ang special device. Sabi ni Larry na need na niyang makuha ang device sa lalong madaling panahon. Ang client niya ay darating na sa susunod na 3 araw. Sumunod na araw, habang may match si Feng, may nakita silang 2 pangit na babae sa likod at suspetsa nila na sila Sloppy at Fist yun at nakafocus sa panda ang dalawa. Di nagtagal niyaya ni Lee si Feng para maglaban sila. Habang ang dalawa ay kukunin na nila sana ang panda, na stuck ang mga wig nila. Habang ang intense fight nila, Lee at Feng ay nangyayari, nakikita nila na ang dalawa ay match na match sa skills. Tumigil sila nang biglang magkatamaan na. Sumigaw si Yu at tinuro sila Sloppy at Fist. Hinabol sila ng mga students, ngunit nagawa nilang makatakas na hawak ang panda sa pamamagitan ng pang-hostage ng isang girl student. Nireport nila ito sa mga pulis. Samantala si Lee ay sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari.
Kung di niya daw sana hinamon si Feng, hindi sana madidistract si Lan. Kinausap nila si Lee at sinabi nila na hindi siya sinisisi sa nangyari. Ginamit agad-agad ni Larry ang pen drive para magbukas ng program sa computer, ngunit naghahanap ito ng password para sa access. Tinanong ni Larry si Dr. Han kung ano ang password pero tumanggi si Han na sabihin ito. Nag-hire si Larry ng mga programmers para ma-break ang code, ngunit hindi sila nagtagumpay. Tiningnan ni Larry ang cellphone ni Han at nakita niya ang message ni Lan. Nag-send ito ng message kay Lan na makakapunta siya sa kanyang birthday gamit ang phone at number ni Dr. Han. Sumunod na gabi, habang naghahanda sila para sa birthday party ni Lan, si Lee, Feng, Yu at Shanshan ay nasa labas para bumili ng birthday gift para kay Lan. Si Lan ay nakatanggap ng message galing sa kanyang tatay at nasa labas daw ito. Pagkalabas niya ay wala ang kanyang tatay kundi andun ang mga gangster at sinakay siya sa loob ng van. Nakita ito ng mga grupo ni Lee at sinundan nila ang van gamit ang mga bisikleta at nakarating sila sa lab ni Dr. Han at hinanap nila si Lan. Samantala, deadline na pala ang contract ni Larry at ng kanyang client kahapon pa. Kaya nagdemand ito na bilisan ang process. Kumuha ng kutsilyo si Larry at nilapit ito sa mukha ni Lan para tanungin ang password. At sinabi ni Lan ang katagang "What password?" at biglang nagbukas ang program sa computer. Sa labas nagbabantay si Slappy at Fist. Sumugod si Feng at pinatulog ang mga ito. Lumabas ang kanang kamay ni Larry na si Bradley. Sinubukan nila itong pabagsakin pero nahihirapan sila. Malakas ito kahit na dalawa na silang lumalaban ng sabay. Nang matatapos na sana ang deal ni Larry at ng kanyang client, biglang dumating si Yu na hindi nila napapansin. Bigla na ring lumitaw si Lee at pinabagsak ang mga kalaban. Habang nagkakagulo sa loob, kinuha ni Larry ang suitcase na laman ng pendrive at kumaripas ng takbo. Pero naabutan siya nila Yu, Lan at Han. Doon nga ay binugbog siya. Bumalik si Lee at tinulungan si Feng sa laban nila kay Bradley at nang di nagtagal nanalo sila at dumating na ang mga pulis.